So, itong si Senator Amy Marcos ngayon mga sangkay ay may mga ipinupukol na mga malalaking impormasyon patungkol po dito sa impeachment case ni VP Sara. So, tingnan po natin, alamin po natin ang mga impormasyon na ito. Alright guys, this is me. We are back dito sa ating YouTube channel. This is me, Sangkay Janjan. At dito pag-usapan po natin ang usapang magulong politika sa ating bansa. Sa ibang bansa, mga sangkay, no, sa international, ang pinag-uusapan about sa gera, about sa Iran, about sa mga alien doon sa Amerika, pambihirang usapin yan. Pero sa Pilipinas, away, gulo ng politika ang pinag-uusapan, mga sangkay. Well, pag-usapan po natin ito, no? Kasi meron pong pasabog ngayon itong si Amy Marcos. May malaking sekreto daw po na ibinunyag eh. Okay? Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay kasi, alam nyo, natutuwa ako kasi kahit hindi ko na sinasabihan na mag-hashtag solid sangkay kasama pong mga lugar, may gumagawa pa rin po talaga up to now. So, mabuhay kayong lahat. Shoutout po sa mga nagpopogian, naggagwapuhan, mga naggagandahang mga solid sangkay. Alright? At advice ko lang sa lahat, huwag niyo akong tinatawag na Lodi or idol. Isa lang yung idol natin, si Jesus lang. Alright? So, ayun nga po, mga sangkay. Ito po yung update. Milyones kapalit ng yes vote sa VP Sara impeachment. Ito ang isiniwalat ni Senator Amy Marcos. So, gaano kaya katotoo ito? Milyong pisong insentibo raw ang kapalitan po. Milyong pisong insentibo raw ang kapalitan po pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senador Amy Marcos. Saan kaya nakukuha nila yung ganyang klaseng impormasyon, no? Sana ilalabas din nila saan nila nakukuha yung impormasyon para, siyempre, madali pong maniwala yung taong bayan. Pinabulaanan yan ng ilang mamabatas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ilang araw bago ang inaasahang botohan kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senadora Amy Marcos sa mensahe sa GMA News na may alokan niyang insentibo sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ng bise. 5 million? Para sa boboto aniyang yes sa impeachment, bahagi ng insentibo ang 5 million pesos na cash. Dagdag na 3 million pesos kada buwan na MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses at 150 million pesos na halaga ng proyekto. Grabe. Ang lalaki pala nito. Kung totoo to mga sangkay. As we all know naman, pag galing sa kabila, of course, propaganda, pagalingan po yan ng propaganda mga sangkay. Pag galing sa kabila kay Amy Marcos, malamang sa malamang, may sabit po pwedeng gawa-gawa yung kwento. Pwede rin totoo mga sangkay. Hindi naman po imposible lahat. Kasi ngayon, mga sangkay, nakikita po natin yung political system sa Pilipinas ay talagang magulo. Ang pangit po ng political system sa ating bansa. That's why po pwedeng mangyari yun. O po pwedeng nangyayari ito ngayon mga sangkay. Pero, malaki din po ang posibilidad na propaganda ito. Kasi nga po nalalapit na yung botohan sa impeachment case ni VP Sara sa Kamara. Kapag bumoto naman umano ng no, zero o walang budget at posibleng maharap sa reklamo. Sabi ng kapatid ng Pangulo, ang alok ay para lang sa mga kongresista. Walaan niya para sa mga senador na tatayong senator judges sa kakaling ma-impeach ang bise. Okay? Pero pinabulaanan niya ni Justice Committee Chairperson Representative Jervin Luistro. Okay, ito na. Banggaan na po ito. Luistro versus Amy Marcos. I deny that. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. Hamon ni Tingog Portilis Representative Jude Asidre sa senadora, maglabas ng resibo at pangalanan ng mga sinasabi nitong tumanggap at nag-alok sa mga kongresista. Ayan. Tama yun, mga sangkay. Maglabas sana ng resibo. Kung may ebidensya si Senador Amy, ilabas niya ang resibo. Pangalanan niya ang tumanggap.
pangalanan niya ang nag-alok at magsampa siya ng kaso. Kung wala, tigilan niya ang diversion at paninira sa buong Kamara. Totoo naman yun, mga sangkay. Mas maganda sana yung may ebidensya di ba? Tinanong ng GMA News ang senador kung sino ang nag-aalok at saan kukunin ang pondo para rito pero wala pa siyang sagot. Ang bise na unang sinabi na may mga kumikita umano gamit ang kanyang pangalan. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa. Hisikan. Ibig sabihin, sana daw maambulan yung mga constituents, yung mga nasasakupan nila mga lugar nito mga politiko sa perang yun. Ilang baleta. We consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin. Nag-alok sa akin. Nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President. Sa Lunes, sinasahang pagdedebatehan sa plenaryo ng Kamara ang report ng House Justice Committee kaugnay sa mga reklamong impeachment laban sa bise. So bakbakan to bukas, mga sangkay. Bakbakan na naman to kasi magdedebate. Hindi ko alam kung tomorrow na magbobotohan, mga sangkay, tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Pero magdedebate daw. Malamang sabog na naman po yung social media nito at mga breaking news na naman po. Ani Luistro, umaasa siyang sa Lunes na rin magbobotohan. Sa 318 na mga kongresista, 106 ang kailangang mag-yes para ma-impeach si Duterte. This is a constitutional process which must not be delayed. I'm really inclined that these articles of impeachment be voted upon as well this coming Monday, right after the sponsorship. And Tingin ko din magbobotohan na yan kasi parang majority naman gusto nang ilaglag si Sara no? Tingin ko magbobotohan na yan, mga sangkay. Pero ang magiging problema nila sa Senado. Kasi pagdating sa Senado, iba yung proseso at takbo nila doon, mga sangkay. Pwedeng harangin ang impeachment case na ito at patagalin, i-delayed ng i-delayed. Diba? the debate. Sa isang post, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na handa siyang tutulan ang anumang hakbang na hahadlang sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling iakyat na sa kanilang articles of impeachment laban sa bise. Kasunod yan ang pahayag ni Senator Robin Padilla na tututulan niya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho naman anya ng minorya na kumontra sa lahat ng bagay. Ang kulit no? Trabaho daw ng minorya para kumontra sa lahat ng mga nangyayari, pambihira. Sa mandato ng Senado, once na i-forward na sa Senate yung articles of impeachment, ang sinasabi ay i-constitute na nila yung Senado bilang isang impeachment court. At kung pipigilan ito ng minority bloc, ay baka malabag nga nila itong mandato na sa ligang batas natin para sa Senado. Kaya nga lang wala ko silang magagawa kasi trabaho nila yan Jonathan Andal na Okay, well, mga sangkay, tingnan natin. Pero kayo, naniniwala ba kayo na mayroong itong sekretong to, totoo, na isiniwalat ni Amy Marcos? Ayan, na mayroong pong kapalit na malaking pera daw? Ang yes? Comment to po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Naku po, marami kayong matututunan dito. So hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.